So, good morning night po sa inyong lahat. Ako uli ang inyong abang lingkod, JDB. Ito ngayon ang pag-usapan natin. Ex-PDP laban, Secretary General, pero isa rin ho siya sa naging acting cabinet secretary. Walang iba ho kundi ho si Attorney Melvin Matibag. Yan. Binuking lang naman niya ho yung takot ng mga Duterte. Sa madaling salita ho, alam niya, no, nangangarag ang mga Duterte diyan ho sa impeachment. Okay? Ngayon, isa rin ho sa pampalakas ng loob, no, na kontra sa isinampa ni Sara na pag-question doon sa fourth impeachment case na isinampa laban sa kanya. 'Di ba? Kino-question nga ni Sara 'yan, na sabi niya, meron tayong 1-year ban. Okay. So eto 'yan si Melvin Matibag ng PDP laban dati bilang SecGen. Right? So ito yung isa sa mga interview niya mamaya. Nagulat din ako nung pinakinggan ko yung interview niyang ito. Aba, tinawag niya si ano talaga na Brad Hinela, si Sara. At siya rin ho yung nagsampa ng kaso ng disbarment case laban dito kay Bibi Gandang Hari. Yan. So that's June Abines. Okay, so totally tumalikod na rin katulad ko, tumalikod na rin sa kampo ng mga Duterte. Kaya hindi po siya nauwi sa pagiging fake news peddler. Kung hindi po, isang talagang abogado pa rin, di ba, na matino. Now, sabi niya rito, it is clear as day that the Duterte forces are pulling out all the troops to derail. So sabi, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na itong kampo ng mga Duterte, minamaximize na yung mga resources nila. Laban dyan sa impeachment process kontra kay Inday. Sabi niya, katulad ng nauna kong binanggit, sabi niya, nasa panic mode na. Natatakot sila sa impeachment trial na maaaring magpa-expose ng bank account or bank accounts ni Sara. Na ito yung bank accounts po na kino-question ni Trillanes noon pa. Na protected kasi ng bank secrecy law. Kaya lang, ang sabi nga ron, exemption doon sa bank secrecy law, kapag itong account na ito ay nasasangkot doon sa pinagtatalunan sa impeachment case, then maaari itong buksan. Yan. So tingin ko rin po talaga yan ang kanilang pinakamalaking kinatatakutan. Hindi yung perpetual disqualification. Hindi lang yung matanggal siya sa pwesto. Diba? Pero kasi ho, kapag nabuksan itong bank accounts na to, wala na, hindi na talagang lilitaw pong panalong-panalo etong si Trillanes. So lahat ng mga paninira sa kanya ni dating Pangulong Duterte, na kesyo siya yung nagtaksil sa bayan dahil sa kanyang backdoor channeling, 'di ba? Pabalik-balik sa China, dito sa Pilipinas ang negotiations, particular doon sa Scarborough Shoal na naagaw ng China kay Pinoy. Ngayon sinasabi ni Duterte dati na siya ang nagbenta niyan sa China. At marami ho tayong mga kababayan ang naniwala. So pagka ito ho ay nabuksan na at totoo, may mga pumasok na mga malalaking amount, nako, at yan ay hindi nila maipaliwanag kung saan galing, kasi matitrace na yun eh. Traceable yun kung saan ang galing yun. At wala nang coverage yan, wala nang protection yan ng bank secrecy law. So kailangan ng bangko, yung bank manager, sasabihin niya na sa impeachment court na ito ay galing sa ganito, yari. Di ba? Now, sabi Sara Duterte and her minions are employing the well-worn playbook of the simultaneous use of diversion. Diba? Diversion, yung mga sige ito, pinipihit lang nila yung atensyon. Nilalayo lang nila yung atensyon ng mga tao. Yan, mga panloloko, mga panlilinlang, then legal maneuvering. Diba? Yung mga pagsasampa ng mga kaso na katulad ng ginawa nito ni Attorney Topacio for the past 2 weeks. Sabi nga niya na walang puknat na pagsasampa ng mga kaso, mga counter complaints against po sa mga leaders ng House of Representatives sa ombudsman niya kinakasuhan. Now, unang-una kakasuhan niya yung mga yun sa ombudsman. Kung ginawa yung isyung sinasabi niya na nasa akto ng privilege speech or
nasa nasa committee hearings, yan po ay covered yan ng kanilang limited immunity. So useless yung kaso. Pero para sa makapagpa-delay, makapang-abala, sinasampayan. Sapagkat hindi naman agad-agad na pagkakita agad ng ombudsman, 'di ba, basura na kaagad, hindi. Mauuna pang maibalita yung sinampa, tapos pagbibigyan ng maling narrative, kakalat 'yon. O, bago pa makakapagdesisyon ang ombudsman o kung anumang ahensya ng gobyernong sinampahan nila na dismiss ito kasi mali itong accusation, 'di ba? Now, sabi rito, then there's the use of troll farms to manufacture public support. 'Yun. O, napansin nyo ngayon, eto, sino ho ba nakapansin sa inyo? Merong isang post si PBBM, pinutakte ng nasa 600,000 na tawag dito, ah, naglalaman ng yung mga tawa-tawa lang palagi, mga ha-ha-ha na mga reactions. Oh, meron ho kasing merong ganyan na magbabayad ka ng boosting for reaction kung anong gusto mo. Oh. At 'yun ang ginagawa nila ng mga trolls dito sa mga pages, mga live o mga posting ng gobyerno natin. Kung anong proyekto, kung anong speech ng pangulo, tinalagyan ng ganong tawa-tawa, 'di ba? Pero yan po ay mga AI generated. Kaya kung tignan niyo rin yung ibang mga accounts, nako, karamihan sa kanila hindi na nga po mga foreign yung mga nakasulat na pangalan. Mga local na, pero nakalock yung account. Bakit? Matutuklasan po kasi kung kailan po ginawa yung Facebook account. 'Di ba? Kaya hina-hide ito, pina-private para 'pag hindi mo friend, makikita mo ah, naka-lock yung account. Oh. So alam niyo na, 'di ba? Yes, boost 'yun. Kasi may mga boosting na magbayad ka para sa dumami ang iyong subscriber or followers. May boosting na para dumami yung views. Originally, marami pamparami ng views. Yan ang fake engagement. Pero ngayon, ang ginagamit, dinagdagan na nila, meron ng mga reactions. Hmm. Kasi ang reactions po, napakahalaga niyan. Diyan po nakikita ang engagement. Bukod po roon sa mga messages, do sa mga comments at saka mga likes. Okay, sabi niya rito, pretending, sabi niya, Sara Duterte herself orchestrated this. Nako. Pretending to discourage supporters from attending street rallies and urging them to just work and protest on social media instead. So ang diskarte raw po na binubuking niya rito, gawa raw po ni Sara, eh ano, kumbaga itong mga troll farms na 'yan, yung mga ganyan mga boosting na 'yan for emotions, for reactions, yan ay mga yan, mga mastermind yan si Sara. Now, na nagpapanggap na huwag kayong sumama sa mga rally, walang mangyayari diyan. So, kung magkaroon kayo ng protest sa SOCMED. Kaya sabi niya, the truth, her camp continues to struggle to muster warm bodies for street demonstrations. Eh, di ba, ilang mga pagtitipo na nga nila, to the point na ayaw nilang paniwala ang people power, in-engage na rin nila, pero hindi ho talaga dumadami. Hindi pa nga nila kayang maka 1,000 man lang katao sa loob ng isang oras sa isang lugar. Wala, di ba, naglalaho agad. At ang naiiwan, 35 lang yan, the magic 35. O hindi naman po pwede yung 35 katao lang ang magdedesisyon para sa takbo ng bansa, 'di ba? Now, sabi niya rito, meanwhile, surveys confirm that most Filipinos favor her impeachment. Correct. Merong 'di bang survey, ilang percentage 'yun? Pabor ang mga Pilipino sa kanyang sa impeachment laban sa kanya. O ito nga 73% nag-a-agree daw po na dapat si Sara ay paharapin sa Senate impeachment trial. Sa mga aligasyon ng pagtatangka sa buhay ng Pangulo. Diba? And then 51% naman yung para po sa ipaliwanag yung laman ng kanyang salin. Tapos yung 53% para sa misuse ng confidential fund. Ito namang 51% diyan sa taas para naman po yan sa impeachment niya.
So majority po ng mga Filipino gusto si Sarang papanagutin. At the same time, magkaroon siya ng democratic process, yung due process na tinatawag. Maipagtanggol niya yung kanyang sarili, 'di ba? At makompronta ng harapan yung mga nag-aakusa sa kanya. Hmm. Kaya sabi rito, the Duterte forces, after all, hold a PhD in troll farming. Aray ko. Ayan na, so hold a PhD, doctorate degree daw po in troll farming and disinformation. Eto nga lang daw pong January, sabi niya, a flood of fake social media accounts suddenly sprouted, spreading pro-Duterte propaganda, attacking critics, and drowning out authentic voices. So ino-overwhelm nila itong mga pro-Duterte fake social media accounts. Now, these fake accounts incidentally also post pro-China propaganda and anti-West Philippine Sea narratives. Siyempre, alam nyo na ho pagka ganyan, sino nagpoponto dyan? Di ba? Oh. One wonders whether these Duterte operations are backed by 50 Cent Army or WUMAW, named for allegedly being paid uh, 5 U1 o 5 cents, kumbaga 5 U1 per post and known to operate domestically and internationally. Okay? So may bayad po, 'di ba? So hindi po nakapagtataka. Kaya nga kailan lang, 'di ba, nag-hearing sa Congress, dalawang beses na yung TRICOM. Oh, doon nabanggit nung dalawang lalaki ano yung natuklasan nila ng mga Chinese accounts na ang mga pinopost nila is Sara related postings tapos anti-West Philippine Sea, anti-West o anti-America. Hmm. Yun yung natuklasan nila na naglilitawan. Ito pa, adding to the circus just day ago, Sara and Pastor Kibuloy's lawyer filed separate petitions with Supreme Court to halt the impeachment process altogether. Diba? Hinahara nga rin naman po ni Sara Duterte ng kampo nila Kibuloy ang impeachment laban kay Sara. At ang grounds naman na ginagamit nila ngayon, yung sinasabi sa Constitution natin na isa lamang ang pwedeng, ito sinasabi, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official for more than once within the same within a period of 1 year. So isang impeachment lang ang pwedeng isampa laban sa impeachable official. So alam naman po nila kung ano ang tinutukoy ng Section 9 Article 11 ng Constitution natin. Alam yan ng mga Duterte. Ilan ang abogado sa kanila? Sara herself, ang asawa niya, ang tatay niya, ang biyanan niya, ang mga tiyahin ng mga to o tiyuhin. 'Di ba? Mga nasa mga justices. Oh, ng Supreme Court. Now, meron pang nasa doon nagkakamali yung biyanan ni Sara na babae ay nasa Court of Appeals. Oh, 'di ba? Now, sabi niya rito, uh, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official for more than a year or for more than once within the period of 1 year. The purpose of this rule is to shield impeachable officials from harassment through repeated impeachment attempts based on the same grounds. Now, we have read in the news that there were 3 impeachment complaints filed with the House. So meron tatlong impeachment complaint na na-file doon. And then, yun nga yung first, second, and third. And apparently, etong fourth impeachment complaint na pirmado ng 215 congressmen at may additional pang 25. So, overall is 240 ang nakapirma na mga verified signatures ng mga kongresista. So, ito yung paliwanag niya. In fact, and in law, there was only one impeachment complaint initiated by House, and this was verified complaint constituting the articles of impeachment that was sent to Senate. Sabi niya rin sa Tagalog, tawag dito, ano ba yung in fact? O yan, alam niya na ibig sabihin. In fact, and
sa batas, sabi niya, o sa katotohanan at sa batas, meron lang isang impeachment complaint, 'di ba? So merong isang impeachment complaint lang daw ang na sinimulan ng House of Representatives. At ito po ay verified complaint at yun na rin po ang bumuo ng articles of impeachment na kung saan ito nga yung may 215 na pirma ng mga kongresista at naipadala dun sa Senate. Okay, so yun po ang lumilitaw na pang-apat na reklamong naisampa sa kanya. Oh. Ngayon, ito yung paglilinaw niya rito. Ha? Sa previous decision ng Korte Suprema, Francisco versus House of Representatives, sabi ng Korte Suprema, ang initiation, yung pagsisimula ng impeachment proceedings requires two distinct steps. Ano yun? Number one, filing of the impeachment complaint with the House. Number two, referral of the complaint to the House Committee on Justice. Yan ang sinasabi niya. So, dun po sa first three, di ba? Wala hong na-refer sa Committee on Justice. Nagkaroon lamang dito, pare-pareho yung apat, ng filing ng impeachment. Tapos may nag-endorse, di ba? O may nag-endorse ng mga impeachment cases, ng complaint. Ngayon, ang sinasabi rin dito, yung pangalawa daw po, yung referral of the complaint to the House Committee on Justice. So the three complaints in December remain pending and have not been acted upon by the House. The one-year bar takes effect once impeachment process has been formally initiated through a referral to the Committee on Justice. The bar is triggered by the initiation and not by mere filing. So ibig sabihin ay pwedeng may magsampa ng isang katutak na impeachment complaint na magkakaiba ang petsa ng mga pagsinampa nila at mga tema. Pero hangga't hindi daw po inaaksyonan, hindi po inaasikaso, no? Kailangan lang kasi diyan ng House pumili ng isa. At 'yun ang gagawin nila na verified complaint. Para mag-constitute ito maging articles of impeachment. At 'yun ay pipirmahan ng mga members, kailangan maka one-third. At yun na nga yung nangyari, naka 215 sila with additional 25 signatures again 240. Diba? Tapos yun na nandun na sa Senate. Na tinitenga-tenga naman ito ni Chis Escudero para magkaroon ng pagkakataon si Sara na ma-question ito sa Korte Suprema at maka-delay. At yun pong delay na yan, ito yung sinasabi niya rito ni Attorney Matibag na siyang habol lamang ng mga Duterte i-delay etong impeachment proceedings na to. Gusto lang nilang ma-delay ito at bakit po nila naman gustong ito po ay ma-delay? Kasi nga ho, 'di ba pagka na-delay ito, matapos ang 19th Congress nang walang nangyayari, hindi ito po pwede na tawag dito na ito yung tawag diyan. Wala ako ron. Titignan ko kasi ito. Sorry. 3 impeachment complaints pero yung fourth lang ang nasa COJ kaya yung sa CJ lang ang makakarating sa Senate at ito ay of national interest kasi Congress ang nag-submit. Diba? So Congress yung yung nag-file. Diba? Yan yung matagal na hinihintay. Oh. Diba? So sinasabi nga niya rin sa kanyang column maliwanag na dinidelay lang itong itong mga ginagawa nila na to ng mga kuskus balungos kahit na alalalaman naman ng mga kampo ni Sara ginagawa nila ng dahilan para maisampa para ma-delay ng ma-delay. Going back, 'di ba? Kapag dumating kasi yan sa 20th Congress gaya ng gusto ni Boy Kilay, doon masisimulan, magkakaroon na naman po ng pagkakataon sila Sara na questionin ito dahil po sa grounds ng jurisdictional infirmity. Dahil ang proseso na simulan under the 19th Congress. 'Di ba? Tapos sisimulan nila sa Senate sa 20th Congress. Dapat simulan ito ang pagbubukas ng impeachment court nasa 19th Congress pa rin. Tapos magpalit na lamang tayo ng mga senator judges oras na nasa 20th Congress na.
yung mga matatalo sana, 'di ba, mapapalitan sana ng mga matitinong bago, yun, sila na yung uupo and they can still decide base sa mga isinubmit na mga ebidensya, mga isinumiti diyan ng mga counter evidences nila, yung mga transcript ng mga debate, yun ang magiging basihan ng mga latecomers, 'di ba? Yung mga magsisimula pa lamang ng July 1 sa trabaho nila. Oh, magbabasa sila ng marami. Dadalo rin sila ng mga hearing hanggang matapos ang trial diyan sa impeachment. 'Di ba? That is how it works. So, ayan mismong sarili na ho nilang kampo 'yan. Eh, binubuking sila. Hmm. Tsaka etong nakakatawa rito, eh. Ako naniniwala naman ako talaga doon sa revelation na ito na ang mga Duterte, eh, talagang kabadong-kabado na nga po dito sa impeachment dahil delikado para sa bank accounts ni Sara, na maungkat 'yan. So, baka sa ngayon, eh, nag-aayos na sila. 'Di ba? Nag-aayos na. 'Di ba kailan lang may nabalita, that's a few days ago, may nabalita na may ano ba yun, nag-withdraw ng, magkano yun, 10 billion ba yun? Oh, sa Hong Kong. Kanino kaya ho connected 'yan, 'di ba? Oh, baka malay niyo may kinalaman dito, nagkaka-withdrawhan na. Mga Filipino ho yung involved, eh. Oh, yes, correct. Lahat ng technicalities hahanapin nila 'yan. Kahit mababaw ihahain, makapang-delay lang. They're just simply buying time, eh. 'Yun ang hinahabol nila, 'di ba, na bago makapagbaba ng, makapag-constitute ang Senate, then delay na nila ng i-delay rito. Tapos pagdating ng 20th Congress, ko-questionin nila 'yan. 'Di ba, Leonard Calumpiano? Gano'n ang gagawin nila diyan. Hmm. Hanggang nasa China si Martin Andanar, hindi mawawala mga fake news na 'yan, nang dahil itong si Martin Andanar ay nagbibigay ng instructions. Okay. O nandun pa nga siya, eh, 'di ba? So, eto kita lang talaga ng katog ang tuhod rito ng mga Duterte. Sinabi nga kasi ni Sara na yung minamaliit niya 'yan na mas masakit pa daw ang iwan ka ng iyong boyfriend kaysa sa impeachment or kaysa sa ma-impeach ka. Oh. Pero ang nangyari, kitang-kita ho yung mga galaw nila talaga na nakabado sila rito. And Chis Escudero is giving way for them, 'di ba? Na ma-delay ito ng ma-delay. Oh. Ngayon, ito yung video na ni Matibag. Wrote in your column that Vice President Sara is a Bratinella. Why did you say that? Well, yung Bratinella kasi, let me explain. Yung Bratinella, alam na natin, that's a millennial term, na pagka yung medyo may pagka-rebel ka or you want na everything that will happen your way. Kung hindi, you will have tantrums or magagalit ka, makipag-away ka. So that's exactly what's happening. Tawag niya kay Sara, Bratinella. And she is being asked to explain how do you use confidential. No, I don't want to answer. That's not related to the story. And she will start doing the name calling pagka hindi nangyari. Because she had her way during the 6 years term of his father. Yung gusto niya, it's really happening. Can you imagine? I mentioned earlier, she was able to maneuver to replace former Speaker Pantaleon Alvarez kung sino yung pinili niya. She was the one. She was really the one who's been calling the congressman that we have to. No, 'di ba? So iniisa-isa niya rito, pinakikita niya gaano talaga ka Bratinella si Sara na yung tipong lahat na lang ng magustuhan niya, 'di ba? Gusto niya nakukuha niya. No, kaya naman nga kitang-kita niyo rin sa impeachment niya. Tinatrabaho nila. Kaya lang mukhang ang impeachment po talaga yung talagang nagpapangarag dito kay Sara. Hindi dahil sa mawawala siya sa pwesto, mayaman na 'yan eh. Milyonarya na 'yan eh. 'Di ba? Dami ng pera 'yan, 'di na magugutuman ng mga anak niyan. Kung hindi po, nanganganib nga yung bank accounts. Kaya ngayon, talagang todo delay, hangga't maaari, madali nila rin sa technicalities. Replace it. Kaya nga nung napalitan si Bebot noon, si PRRD had a statement, ingat kayo sa babae na yan, talagang kaya niya magpapalit ng speaker.
Kahit sa Davao niya inoperate yan. Ganon. Yun. So, that's Tanga rin yung mga taong sumusunod ng gano'n-gano'n na lang kay Sara, no? exactly the behavior of somebody na pagka hindi mo makuha yung gusto mo, may gagawin ka palagi. Imagine nung hindi niya, gusto niyang palitan din si Speaker Romualdez. Nung hindi nangyari yon at si Speaker Romualdez, good thing he act immediately because for him, yung mga kudita sa Congress, it's always should be a nip on the bud. Ayun ang term na ginagamit ni Speaker. At nung pinalitan, tinanggal sa pagka-senior deputy speaker si former President Gloria Macapagal Arroyo, nag-resign siya sa partido. Tapos ngayon, iba na yung sinasabi niya. Before, Diba? So ito naman ho yung nangyari noon. Sinasabi ni Melvin Matibag, at totoo naman, na may plano nga talaga siya na palitan, mapatalsik sa pwesto si Martin Romualdez. At ang iuupo, etong deputy speaker si dating Presidente Arroyo. Kaya lang nga, syempre, nagkabukingan. Paano hindi mabubuking? Tinatanggi-tanggi nila, di ba? Pero merong mga nakasama ni Gloria na dinudoktrinahan niya para sa kudeta laban kay Martin ang nag-divulge na ang plano talagang pinag-uusapan nila ron, Yuki Sawaki and Lens Impact, tawag dito, teka, ano yun, may tanong. It appears now that Senator Escudero seen bias regarding the impeachment trial. Yes, indeed. Diba? Totoo yan. Yung dun sa Korea, pinaplano nga raw po talaga nilang palitan si Martin. Then Martin Romualdez, di ba? Yung kanyang kaalyado, maaring siguro inutos niya rin na kailangan nang matanggal yan si Gloria. Di ba? Ang nagano sa kanya in the last 2 minutes ng session, dinaan sa motion na kung saan wala nang makapagtatanggol kay Gloria Arroyo. Ilan-ilan na lang sila na nandoon sa session. Tapos natuluyan ma-demote si Gloria Arroyo. Tapos ginawa ni Sara Duterte ron sa asar, tawag dito, nagbitiw siya sa Partido Lakas, CMD. 'Di ba? Ni na Gloria Arroyo at saka ni Martin Romualdez. Yun. Pag hindi niya nakuha yung gusto niya, magmamaktol-maktol. he was saying na ito yung unity, I'm campaigning. At saka naalala ko yung kay Bebot Alvarez na hindi ko maintindihan bakit nagsusumiksik pa rin sa kanila, ginawan siya ni Sara ng katarantaduhan noon dahil lamang siya po ay nagbiro na si Digong nga ang presidente. But I can impeach him. Totoo naman yun. Being the Speaker of the House. Di ba pwede niyang ma-impeach yun kapag kami nag-file ng complaint. Kasi siya talaga yung mag-a-accuse Siya yung mag-a-akusa. Kaya lang hindi nagustuhan ni Sara yun. Kinapikon niya yun. At mainit ang ulo niya sa mga taga-PDP laban. Sabi niya nga ayaw niyang maging bahagi ng buhay niya ang PDP laban. Pero ngayon, mukhang kampi-kampihan na sila. Diba? Hindi niya matanggap yun. Ayun, pina-kick out niya si Bebot Alvarez na BFF ng tatay niya. Magkaibigan kami. Pero iba na ngayon. Sinasabi na niya ngayon, may issue ng pulburon. Mga ganyan ba? So, hindi maganda. So, that's what I'm Diba? Ugaling Bratinela, no? Hindi mo nakuha yung gusto mo kay PBBM, titirahin mo naman ang mga akusasyon na adik, may pulburon, di ba? May video pa si Sara, may pamangga-mangga pa. Yan, mahusay magparinig. Tama ho kayo. Mahusay magparinig. saying. We don't protect a specific person, we protect the mandate. She enrolled to be the vice president of President Bongbong Marcos. And she knows very well that the term is 6 years. So dapat the entire 6 years, tumulong ka. And if you cannot accept it, it's okay probably to criticize, but you resort to name calling or coming out with fake videos just to accuse the president na involved siya sa illegal acts of doing drugs. I think that is something that's not sit well to anybody. So that is exactly the actions of somebody who is a bratinela. Yan mula pa ho mismo sa kanya yan kay Attorney Melvin Matibag ng dating Secretary General ng PDP laban. Diba? Mismo mga kaalyado nga nila naglalayasan sa kanila
Yung mga talagang sip-sip na lang talaga at merong mga self-vested interest, yun ang mga nagpapanatili. Oh, 'di ba? Ay nako. Alright, so iwan muna natin ito.